National budget para sa 2026 pasado na. Opisina ni Pangulong Bongbong Marcos may kabuuang 4.5 billion pesos na confidential at intel funds ngayong taon. Saan na naman kaya ito mapupunta? Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong balita sa ating bansa. Umabot nga sa kabuuang 4.5 billion pesos ang confidential at intelligence fund ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng 2026 national budget ayon sa Malacanang. Dagdag pa ni Executive Secretary Ralph Recto ay hindi nabawasan ang intel at confidential funds ni PBBM kumpara noong nakaraang taon. Ito ay sa kabila ng panawagan ng taong bayan at ng publiko na bawasan ang secret funds ng Pangulo. Pag-usapan na po muna natin itong mainit-init pa ito, Jen. Ito pong pagkakapirma ng Pangulong Bongbong Marcos sa ating pong 6.793 trillion pesos na pambansang budget para po sa taong 2026. And ang balita ay meron ding binito ang Pangulo. Hindi lahat ay inaprobahan niya. Ano po ba ang... kasi may mga statement dyan, na nagsasabi na ito pong pinirmahang ito ng Pangulo na budget at yung pagbito niya sa 92.5 billion pesos na unprogrammed appropriations ba ito? Bahagi ng unprogrammed appropriations. Oo. Ay ito daw po, ayon kay Senador Soto, ang isa sa nakita niyang pinakamalinis na budget, pinakamaayos at lininis pa. Yun. Mas inayos pa ng Pangulo. Ano ginamit na panglinis kaya, Jen? Well, mukhang... Kasama ba si Senator Soto nung linisin? bilang Senate President siguro siya, ako naniniwala na maaaring kasama siguro din siya. Ayan po, yung sa Malacanang. Hindi kasi, kung ako, pagka sinabi kong malinis, dapat kasama ko, nakita ko talagang malinis. Di ba? Baka nabalitaan niya lang na malinis eh. Di ba yun? Ang kanyang premise po kasi, yung 2026 budget daw po, doon sa dumaan ng pagbusisi, na talagang sabagay, binusisi, pinag-aralang mabuti, Naka-livestream. Naka-livestream, hindi pinalusot yung dapat palusutin. Abay, para sa kanila, malinis na po yun. Kung naka-livestream, Jen, alam nakikita mo. Opo. Nakikita mo lang. Oho. Nakakasama ka ba sa deliberasyon? Parang sa BICAM, hindi ata nag-participate si SP Soto. Nakikita mo lang sila ron. Narinig mo yung pinag-uusapan nila? Nakikita mo ba yung kinukwenta nila? Nakikita mo lang sila. Oho. Pero hindi mo nakikita kung ano yung ginagawa nila. Kung ano yung nililinis nila, kung merong nililinis. Tama naman. Akala ko nga yung budget dyan, Nelson, ay pipirmahan sa isang Lunes pa. Yun ang next balita Monday kasi. pa. Hindi ko alam na ngayon na. Kasi, kaya ko naman iniisip na baka sa isang Lunes pa, sa dami ng re-revisahin mo rito, na re-revisahin ng Pangulo, alam mo ba yung enrolled bill na yan dyan bago maging GAA, 4,300 pages yan eh. Ba? Yung 2026 enrolled bill. Oho. Pag enrolled bill dyan, ang ibig sabihin nun, 4 pa lang ang nakapirma bago pumunta sa opisina ng Pangulo. Yung 4 nakapirma dyan, yung Senate President, yung Speaker ng House of Representatives, at yung kani-kanyang mga Secretary General nila. Sa House of Representatives, ang tawag Secretary General. Opo. Sa Senado naman, Senate Secretary. Pagkatas may blanco sa baba nung 4 na yon. Pipirma ngayon ng Pangulo, yun ang magiging GAA. So hindi na siya enrolled bill, GAA na siya. Gaan na po. Pag-usapan natin yung malinis, kung gaano kalinis. Ako, hindi ako masyadong believe dun sa pagiging malinis nung nagawang budget. Kaya nga ako bumoto ng no, Jen, sapagkat may nakita ako na hindi rin napanagutan yung sinasabi ng marami kong kasama na talagang susuklayin namin yan. Gagamit kami ng isang suklay na masinsin ng ngipin. Suyod po ang tawag dyan. Suyod. Suyod. Yan ang suyod eh, yung masinsin. Kapag ikaw ay gumamit ng suyod dyan, ang ibig sabihin nun, Pati kulisa, tanggal. hindi kulisa, kuto. Tsaka yung lisa. Yung mismong kuto, ibig sabihin, maliliit na bagay yan. Ngunit, Tanggal.
Ngunit nakapagbibigay ng napakalaking problema sa tao eh. Maliliit ha. Makati yun eh. Kuto. Kapag hindi mo naalis ang kuto, wala eh. Kahit maliit, aalisin mo dahil nakakasagabal, nakakainis, nakakairita, hindi maganda. Opo. Pati balakubak no, kukudkurin natin ano dyan eh, di ba? Tama po kayo. Ganun dapat eh. Mga kasama ko, talagang may nagbanta talaga. Ang gusto ko naman yun. Oo. At ako, napaniwala nila ako, kasi kasama naman ako nung habang pinoporma namin, pagkagaling sa House of Representatives, ang tawag doon sa dokumento, it's GAB. Ano? House of Representatives General Appropriations Bill. So pupunta sa amin, yun ang ihimay, yun ang susuyurin. Opo. Yun ang gagamitin ng suyod. Oo. Di ba? O di, ako naman talagang gusto ko yun eh. Kaya nagtsaga rin naman ako na sinamahan ko yung ating chairman, kahit kaming dalawa na lang. Maraming pagkakataon na dalawa na lang kami na talaga sinusuyod namin. Ngayon, ako medyo, sinabi ko naman sa kanila na medyo ako na-disappoint ako. Ano yung na-disappoint sa Tagalog din? Nadismaya. Medyo na-dismaya naman ako sapagkat alam naman ninyo, bumoto ako doon sa ating nagawa na version mula doon sa version ng House of Representatives. Nakita nyo naman, bumoto ako ng no. Opo. Kahit hindi perfecto yan, pero sa tingin ko, nagawa nating suyurin talaga. Ano po nangyari? O nung bicameral conference, nakita namin, sabi ko, teka muna, bakit Bumabalik. bakit yung pinagkaisahan natin, bakit yung pinag-usapan natin, nagagawin natin, susuyurin talaga natin. Bubusisiing mabuti. Yung mga natanggal na lisa at kuto, binalik sa ulo? Parang ganun ho ata Ano ba nangyari. nangyari? Kaya nga nung bumoto ako no, sabi ko, kaya po ako talagang nagsikap din. Ako, gusto ko makapag-contribute kahit konti lang. Para sa ganon, yung magawa nating 2026 budget, malayong malayo ka ako. Sabi ko nga million light years away from the 2025 budget. Yun ang ginamit kong pananalita dyan. Grabe, million light. Gusto kong ilayo doon, sabi ko, sapagkat alam natin, ang 2025 budget, may nagsabi at marami nagsabi, it is the most corrupt and it is the most anomalous budget the Philippines ever had in years. So gusto ko malayo doon. Bakit naman ka ako... gusto niyo, magbigay lang ako ng ilang halimbawa dyan. Sige po, Sen. Yung BICAM Conference Committee na yan ang pinanggalingan ng enrolled bill, nadagdagan pa yung AIX kasi sabi namin, lalo na nung ako'y nag-interpolate nga, hindi na ako naniniwala na yung AIX na yan o yung MAIP o yung TUPAD ay nakapagbibigay talaga ng positibong tulong sa mga dapat na tulungan. Ang ganun ho ba? Kasi, nagsimula yan, napakatagal na ng panahon eh. Ilang presidente na Opo, matagal na po meron yan. subsidy natin yan. Nagsimula tayo sa 4Ps. Hanggang sa naimbento natin ang AIX. Ang naimbento natin ang MAIP. Naimbento natin ang TUPAD. At ang pinakamuling invention, yung AKAP. Yung AKAP, opo, last year. O ano ang katibayan na hindi ka ako naging mabuti? Ang idinulot na resulta niyan. Paano ka ako? Isip-isipin mo naman. Halos 92 billion ang na-line veto ng Pangulo. Yes po. Alam mo, merong dalawang organisasyon dyan ang naglalayon na sana higit doon ang nabito. Kasi halimbawa, itong kung tawagin ay SWP, ano? Okay, opo. Social Watch Philippines. Yung mga watchdog po yan, opo. Ang kanilang nilalayon ay 319 billion worth of highly questionable items ang dapat na nabito. Okay. Kasama dyan yung 81.94 billion na biglang itinaas yung tinatawag na basic infrastructure project. Nasa ilalim ito ng pangangalaga ng DPWH. Ayun. Matagal na kino-question ito, lalo na itong isa pa, yung tinawag na SIPAG. Yung SIPAG ay, ibig sabihin, Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps. Okay. At sinamahan pa nung CSSP. Ito yung Convergence
and Special Support Program. Lahat ito ay mga items na nasa pamamahala ng DPWH. Okay. Ngayon, etong mga projects na ito, kung tagurian, ito yung makabagong mga pork barrels Ganun ho ba? Oh. na bigla na lang nagkaroon ng ganitong mga katawagan eh. Oho. Dumami yung naimbentong mga acronyms, mga BIP, Basic Infrastructure Projects, Opo. SIPAG, merong CSSP, merong pang SSP. Ano? Napakarami nito. So yun ang nilalayo niya. At kasama riyan kanya yung nabanggit niya din 8.9 billion na FMR sa ilalim naman ng ng ano Farm ng to Market Department. Road po yun, DA. Oo, Farm to Market Roads, Department of Agriculture. At kasama dyan yung 5.25 billion na confidential funds naman na nakakalat sa napakaraming mga ahensya ng pamahalaan. Oho. 5.25 billion pesos. Laki pala. No? Kailan lang, kino-question ng confidential funds ng isang ahensya. No? Opo. Na nauwi pa nga sa impeachment yan. Ngayon, ito, bumabalik na naman. Oho. Naalala ko nga, meron akong amendments dyan. Nakita ko yun, pagkalaki-laking confidential funds. Noong nandun pa kami sa, nung pinagtatalunan pa namin ng plenary, yung budget, Opo. Bakit ka ako 689 billion ng ng Sa confidential DOJ. fund ng Secretary of Education? Education po, DOJ. Secretary of Justice. Justice, opo. Pwede ba ka ako yung 300 ka ako ilagay natin? In-approve naman kaagad. Ano? Kaya lang, yung in-approve pero hindi na-adapt. Hindi pa Nakita na ko, opo. meron akong 11 na proposed amendments eh. Opo. Ang na-adapt, 3 lang. Ganon. Ngayon, susuriin ko to sa 3 yun kung ilan ang pumasok sa GAA. Ngayong napirmahan na ng Pangulo. Opo. Hindi ko muna adapt kasi, nandun na sa GAA. Papasok ka sa GAA. Kaya kailangan silipin ko pa yun. Tandaan mo 11 ang proposal ko, 3 ang na-adapt. in-approve sa plenary. Opo. Pero pagkatapos ng BICAM, 3 lang natira. 3 lang ang natira. Ngayon, bago mapirmahan, titingnan ko kung yung 3 Pumasok kung, ka sa GAA mismo. kung may natirang 3. Oho. Oo. Sinasabi natin kanina, kaya ako nagpahayag ng pagboto ng no. No, opo. Dahil nga kasama ko yun sa pagsuyod eh. Noong napakaraming dapat na suyurin. Ito na lang sinasabi kong AX. Isipin mo yung final number niya doon sa BICAM namin. Ewan ko kung ito yung nandun sa GAA na ngayon. Oho. 63.9 billion yung AX. Imbes na sinuyod na namin ito eh. Bakit ka ako nadagdagan pa ng 4.8 billion? Kung sinuyod mo, paano nadagdagan? Oo nga, no. Kala ko yung na-list na. Di ba? Lumaki. Yun naman tupad, naging 22.4 billion pagkatapos na ni-reduce namin ng 13.8 billion na lang. Okay, opo. Sa Senate version namin, imbes na 22, 13.8 lang ang nilagay namin. Bakit naging 22 nung BICAM? Balik po nung Kaya nga, BICAM. sabi ko, yung mga nagtangka, yung mga nag-warning ng mga kasama ko, hindi po pwede yan. Susuyurin natin yan. Hindi kami papayag na yung mga kung anong-ano na bagay na hindi may papaliwanag, kinakailangan mawala. Hindi eh. Lumitawad eh. O yun na lamang yung MAIP. Ayan, opo. Yung MAIP, ang ibig sabihin yan, Medical Assistance for Indigent Patients. Yes. Anong ginawa? Yung MAIP, dinagdagan, ginawang MAIPIP. Ha? Tama Yung kayo. PIP, Financially Indigent Patients. Kaya nga lumaki. Isipin mo, naging 51.6 billion din. Samantalang ang pinipilit namin sa Senado, yung mga kasama ko, wala na yung MAIP dapat. Panagutan na lang natin yung zero billing. Para sa ganon, yung PhilHealth, lumaki yung kanyang pondo, ibalik na lang sa PhilHealth yan. Hindi ang nangyayari kasi ngayon dyan alam ba, kayong dalawa, congressman kayo, makikipag-away kayo. Hindi. Kailangan meron kami mga letter of guarantee. Opo, Guarantee mga letters. GL, opo, tama Para yan. bang yung nasasakupan natin, may sakit. Mga doktor ba tayo sa atin pupunta eh? Oho. Dala-dala yung kanyang medical abstract. Ayun nga. Kung Jen, tulungan mo naman yung anak ko, may Tsako yun, hindi titignan na. Akala mo ngayon tayo ngayon ikaw ngayon na maglalagay discretion mo kung magkano ilalagay mo ron Paano mo nalaman na ganun lang ang dapat na pangangailangan niya?
O si Nelson halimbawa, sipon lang ito, kaya sige, bigyan mo ng 5,000. Paano mo nalaman na sipon yun? Hindi man tayo, sabi ko, wala tayong competence. Unang-una, hindi na dapat dumaan sa atin. Yun yung pinaglalaban ko eh. Opo. Eh sino ba tayong pasikat na sa ating padadaan? Ako nahihiya sana ako eh. Kaya lang, wala na rin akong magawa nun na nasa Congress ako, hindi kunin na rin. Kasi pwede ko rin namang tulungan yung mga nasasaw. Pero hindi dapat ganito. Yun ang sinasabi ko. O lumabas ka ako, ganito na. Kaya sabi ko, paano akong boboto ng yes dito? Medyo nga ako, mabigat sa loob ko na bumoto ko ng yes. Bagamat yung mga ibang gusto kong ayusin, nandun naman eh. Kaya lang mas marami yung dapat na hindi mailagay doon. Bakit ako lumalaban sa ganitong mga subsidies? Ganito kasi yun eh, Nelson, Jen, ha? Opo. Sa ngayon doon sa isang survey ng SWS, September 2025, halos kalahati ng ating mamamayan, involving about 11.2 million families, ang nasasabing hanggang ngayon mahirap pa rin kami. Tama po kayo. Oh, Eh, teka muna nga ako, kung nakatutugon ito sa pangangailangan ng napakarami nating mahihirap na kababayan, may AX ka, may tupad, may maipip, Puro may kung ayuda. ano-ano, Opo. Oh. ay bakit kalahati ang nagsisisigaw? Hanggang ngayon, mahirap pa po kami. 22 to 27% ng ating mamamayan ang nakakaranas ng tinatawag na involuntary hunger. Parang nawawalan ng silbi ho, Sen, yung lahat ng ayuda na yan. Di ba? Inang lilitaw doon. Gusto niyang kumain. Paano? Kaya nga sabi ko, hindi ka ako napupunta doon sa dapat kapuntahan. Kasi nga napupolitika, ito ang pinakamabuting anyo ng political patronage. Eh. Dadaan kasi sa inyong dalawa eh. Halimbawa, Totoo po. congressman kayo eh. Utang na loob ng constituent kasi kayong nag-abot. Pero hindi naman pera nyo yun eh. Pera ng gobyerno na dapat para sa kanila yun eh. Totoo po. Oo. Etong November 5, 2025 na survey na to dyan, na nagsasabi na 27% ng ating mamamayan nakakaranas ng involuntary hunger o gustong kumain na walang makain. Opo. Ito ang pinakamataas since 1998. Wow. So paano mo ngayon sasabihin na nakatutulong itong mga subsidy ito? Yun ang aking naging dahilan. At sabi ko naman sa aking kaibigan ko naman talaga si Senator Sherwin. Opo, siya yung chairman ng Silang finance. tatlong magkakapatid. Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, barkada natin yan. Mayor West. Oh. Si Mayor West, barkada rin na. Nakasabay ko lahat sa Congress yan eh. Di ba? Opo. Sabi ko, pasensya ka na ako, Senator Sherwin. Alam mo naman tayong dalawa lang ang talagang pinilit nating suyurin talaga. Kaya lang bumalik talaga eh. Para sa bandang huli, yung pagugwardya natin biglang bumaba. At pinasukan tayo ng kalabukab. Kalabukan. Kaya ang dating Tagalog ba yun? Opo, oo. Palakang kabkab, kumakalabukab, sabi nila, di ba? Bakit ang gwardya natin biglang bumaba? Oo nga. Sana kung napanagutan natin, walang papapasukin yan. Isip-isipin mo, ang gagamitin mo ay suklay na masinsin ng ngipin na kung tawagin ay suyod. Suyod. Sinuyod na mabuti. Eka. So, nasuyod bang mabuti? Kung yan yung sa paliwanag niya, parang hindi nasuyod doon sa BICAM, Sen. Kung ganun ang nangyari nga. Hindi pa ako tapos eh. Yung sabi ng isa pang asosasyon na kung tawagin ay RFID. Parang dumadaan sa expressway yun, RFID yan. Yun ang kanyang yun ang kanyang pangalan. Acronym, RFID. Ha? Sabi niya, dapat yung 243 billion na unprogrammed funds, tanggalin. Okay. Kasi, medyo may nahalata rin naman ako doon na yung iba kasing yung ibang items, yung bang mga benepisyo ng mga public servants, halimbawa yung mandatory retirement benefits. Opo. At saka yung mga mandatory upgrades, yung dapat itaas ng napunta sa napunta doon sa ang program eh. Ganun po. Naglagay ng naglagay ng ng isang panibagong item under ang program funds na kung tawagin ay payment of personal services requirements. Bakit nilagay doon sa ang program? Sa program funds, Para sa ganon, hindi mabito. Kasi mandatory itong mga ito eh. Oo. Yung BICAM committee, ni-restore niya yung Senate version sa program, 174 billion lang dyan eh. Nabalik sa 243. Paano nangyari ito? Samantalang susuyurin natin
Tapos Yung unprogram naka-live pa nga, kasi, unprogrammed appropriations dyan, kung tawagin, UA unprogrammed appropriations. Hindi kaya nabibigatan ng ating mga kababayan. Kailangan maipaliwanag Hindi, kaya natin. nga po, ninanamnam namin mabuti, Matututo opo. sila rito eh. Oho. Kapag nilagay mo sa unprogrammed funds, yung unprogrammed appropriations na yan, merong condition bago mo magamit yun eh. Kapag ang pondo po naka-unprogram. May tatlong condition Okay, dyan. Hindi Oo. pwedeng basta-basta. Oo, kinakailangan meron kang dagdag na income mo buwis na Pumasok. pumasok. Nakolekta po. Paano mo gagawin yan eh? Ngayon, ang BIR at saka yung customs at bagsak ang mga target Wala, nila. hindi no? mo makaabot sa target. Eh. Oh, saan mo kukunin yan? Baka mamaya kunin mo sa iba. Oh. Ibig sabihin, isa sa kondisyon, kinakailangan may dagdag ka. May dagdag ka Oo. na buwis na nakolekta. O kaya naman, merong na-approve na loan. Utang na naman. May apo. Utang. Nako, mukhang... Ibig sabihin, mga ganyan yung, pagkatapos isa-certify ng Treasury. Okay. So may tatlo kang condition ngayon. Yung pala yun, Ngayon, Ibig sabihin nito, Sen, para lang malinaw, yung appropriated ay budget mo na nandun na sa wallet mo, kumbaga sa program yun. Program na. Pwede mo nang gastahin yun. Yung unprogram, wala pang pagkukunan. Wala ka pang pagkukunan, kaya mo lang gagastahin yun. May condition nga eh. Kapag nilagay mo doon, standby fund. Parang ganun standby ba? yun. So pagkatapos, minsan nagagamit yun. Hindi ngayon natutupad yung kondisyones. Yung tatlong kondisyon na yun. Kaya sabi kung nakikinig kayo sa report ni kanina, Ni Eden. Eden, Oho. inamin na merong 1.6 na deficit. Yes po, Trillion. 1.6 trillion. Opo, opo. Actually, 1.7 yun eh. Kasi 6.7 trillion ang ating budget. Ang kanilang projected income, ano lang eh, 5 trillion eh. Isang Yun ang tax revenue. Opo. Galing sa tax revenue. Yung non-tax revenue, baka meron silang makukuha ng halimbawa kahit 600 billion lang. Ito yung mga non-tax, ito yung mga GOCCs. So palagay mo 1.6 trillion talaga. Ito yung pangungutang.